May kasabihan ang matatanda noon sa mga liblib na baryo. Ang patuloy na umiiral hanggang sa kasalukuyang panahon. Na kapag dumayo tayo sa isang baryo, matuto tayong rumespeto at igalang ang mga naninirahan roon. Taong 1970, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan akong nasa poder ng aking tiyuhin. Sa kadahilan ng mayroon akong nakaalitan sa aming lugar ukol sa isang bagay na walang kabuluhan. Pero lilinawin ko lang po sa inyo na hindi ako kriminal o takas na pusakal. Nag-ugat ang kinasangkotang kong gulo sa pagtatanggol sa isang tao na hindi ko naman kaano-ano. Taga-sindangan po talaga ako at dayo lang ako rito sa lugar ng Tiyo Manuel. Kung kaya naman palagi akong pinapayuhan ng tiyo ko na umiwas sa kahit ano pa mang kaguluhan sa kanilang lugar. Dahil sa baryo daw nila, marami ang haragan at maton ang nagkakalat ng kaguluhan. Dagdag pa nito sa akin na sa baryong kinalalagyan ko ngayon, ay marami ding naglipa ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon pa sa Tito Manuel, na dito sa kanilang baryo kung sino ang matatapang, yun ang mga hindi na tumatanda. Ito ang tandaan mo, Arceo. Naririto ka sa aking poder dahil hinabiling ka ng kapatid ko. Hanggat hindi pa humuhupa ang kinasangkutan mong gulo sa inyong lugar. Kaya iwasan mo rito sa aming baryo ang masangkot sa kahit ano pa mang kaguluhan. Sana'y maging malinaw sa iyo ang paalala kong iyan para na rin iyan sa iyong kapakanan. Magkasunod na paalala ni Tio Manuel. Sa pagdaan pa ng mga araw ay nagpatuloy lang ako sa buhay. At aminado ako sa aking sarili na kahit papano ay naaalala ko ang aking mga magulang. Palagi ko ring iniisip ang mga ito na sana'y hindi sila mapag-initan ng mga taong nakaaway ko sa lugar namin. Pero sa isip-isip ko naman, kung hindi ko sana tinulungan ang matandang binugbog ng mga tambay sa aming baryo, marahil wala ako ngayon sa sitwasyong ito. Disin sana hindi ako nagtatago ngayon sa poder ng tiyuhin ko at malaya sana akong nakakatulong sa aking mga magulang. Pero dahil nangyari na ang mga bagay na hindi dapat mangyari, kung kaya naman wala na akong pagpipilian, kung hindi pa hupain ang galit ng mga taong iyon sa akin. Sa isang banda ay naisip ko rin ang matandang tinulungan ko matapos bugbugin ng mga taong iyon. Ayon kasi sa aking mga magulang, na ang matandang tinulungan ko ay kuno-kunong aswang sa aming baryo. Yun rin ang naging dahilan ng magkapatid na Bimbo at Joaquin nang tambangan nila ang matanda, kasabay ang walang habas na panununtok ng mga ito. Base kasi sa aking mga narinig noong bago maganap ang pambubugbog, nagkaroon muna ng pagtatalo ang mga ito. Sa pilitan kasing pinalalayas ng magkapatid na iyon ang pamilya ng matanda noong may kumalat na balita na aswang ang mga ito. Subalit ayon sa aking ama, na wala naman daw nakapagpatunay na aswang nga ang pamilya ng matandang tinulungan ko. Dagdag pa nito na marahil umiral lang sa akin ang pagiging maawain at matulungin ng mga oras na iyon. Kung kaya naman napatulan ko ang magkapatid na Bimbo at Joaquin at pinagsasasapak ko ang mga ito na halos mabasag na ang pagmumuka. Kaya namang ganun na lang din ang galit ng angkan nito sa akin dahil sa ginawa kong pagtulong sa matanda. Kaya para makaiwas ako sa pagbabanta ng mga ito sa aking buhay, dito nga ako napunta sa poder ng Tio Manuel. Gayunpaman kahit na pinagbawalan ako ng tiyuhin kong makihalubilo sa kanyang mga kababaryo, ay hindi ko pa rin maialis sa aking sarili ang gumala sa kanilang lugar kahit papano. Arceo, bukas ay samahan mo nga akong magsaka sa parang para naman kahit papano ay hindi ka mainipreto sa bahay. Alok na paalala ni Tio Manuel. Oo, Tio Manuel. Para naman kahit papano ay makasilim man lang ako ng magandang tanawin. Puro manok at kambing na lang kasi ang nakikita ko dito sa bakuran nyo. Sang-ayong kong tugon. Sus Mariosep Arceo, ano bang gusto mong makita rito sa amin mga aswang? Alam mo namang abala ang mga tao rito sa paghahanap buhay. Sa katunayan nagkakaharap-harap lang ang mga kalalakihan rito kapag tapos na sila sa gawaing bukid. Siyempre kaunting kwentuhan, inom at kung ano-ano pang pwedeng pag-usapan. Pero kapag may kasiyahan dito sa amin, asahan mo bumabaha ng alak at pulutan. Pagkatapos naman ng kasiyahan, balik ulit sa realidad ng buhay magsasaka.
Magkakasunod na paliwanag ni Tio Manuel. Mariin pang giit nito sa akin na ganun lang daw kasimple ang kanilang buhay sa maghapon at sa tuwing may nagaganap na okasyon. Sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, sinabi pa sa akin ng Tio Manuel na may isang pamilya sa kanilang lugar ang iniiwasan ng mga tao. Siya nga pala, pamangkin. Iwasan mo maglakad rito sa baryo namin sa tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan. Kung hindi mo kasi na itatanong, may isang pamilya dito na iniiwasan ng mga tao na kuno-kunong aswang. Kaya mas maigi ang umiwas ka kaysa malagay sa peligro ang buhay mo. Magkasunod na paliwanag ng Tio Manuel. Dahil sa mga sinabi nito ay may hinahon naman akong tumango, tanda ng aking pagsang-ayon. Hindi ko man kilala ang mga taong tinutukoy nito, subalit naniniwala naman ako sa mga aswang. Kaya naman sa pagbanggit ni Tio sa aswang, bigla ko tuloy naalala ang matandang tinulungan ko sa aming baryo sa Sindangan na pinag-iinalaan ring aswang. Kung kaya naman sumagi sa isipan ko ang matandang iyon, hindi ko tuloy naiwasan ang mapabuntong hininga sa aking sarili. Kamusta na kaya si Manong Serapin? Sana naman nasa mabuting kalagayan ito kasama ang kanyang pamilya. Bulong ko sa aking sarili. Gayunpaman ay wala naman akong pinagsisisihan sa kabila ng pagtulong ko kay Manong Serapin at kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon ngayon. Dahil alam ko sa aking sarili na ginawa ko lang kung ano ang inaakala kong tama at makatao. Sa isip-isip ko nga, kahit sino naman siguro ang makakita ng ganong senaryo na may binubugbog na matanda. Siguradong tutulong at tutulong ang isang tao gaya ko sa ganong sitwasyon. Isang hapon noon, habang naglalakad ako palabas ng baryo, dahil nautusan ako ng Tio Manuel na kunin ang mga gulay na bagong ani sa kanyang kapatid. Nang may madaanan akong mga kalalakihan na pinagkakatuwan, ang isang matandang lalaki na may kasamang bata, na sa tingin ko ay apo iyon ng matanda. Dahil nga sa aking nasilayan, muli niya namang nanumbalik sa aking alaala ang pangyayari noong sa amin ni Mang Serapin. Kung kaya naman walang kaabog-abog akong lumapit sa mga ito para tulungan ang mga taong iyon. Maya-maya pa nang tuluyan na akong makalapit sa mga ito, bigla namang napahinto ang 4 na kalalakihan habang nakatingin sa akin ng masama. Lalong-lalo na nang bigla akong magwika ng mga katagang gumulat sa mga ito. Huwag namang ganyan mga kaibigan. Hirap na nga maglakad ang matanda, nakuha niyo pang itulak. Hindi naman lalaban sa inyo yung tao. Ang tanda na ni Manong, pinagkakatuwaan niyo pa. Lumalabas tuloy niyan mga wala kayong modong kabataan. Dahil wala kayong karespeto sa isang matanda. Magkasunod kong paliwanag habang inaalalayan kong tumayo sa lupa ang matandang iyon. Hoy ikaw, oo ikaw nga. Lintik na kabago-bago mo rito sa amin, nagpapasiklab ka na. Sisinuhin mo ang mga kaharap mo ha, baka hindi mo kami kilala. Magkasunod na paliwanag at banta ng isang lalaki. Kilala ko kayo at hindi ako pwedeng magkamali. Kayo yung sinasabi ni Tio Manuel sa akin na mga basugulero at sakit sa ulo ng inyong Kapitan del Barrio. Mariin kong tugon. Anak ng 7 demonyo, oo. Hindi ka yata kilala ng dayong ito, Raul. Hindi ba 3 na ang pinatay ng tatay mo? Baka gusto nito maging pang-4. Sulsul pang wika ng kasama ni Raul. Maya-maya pa ay bigla naman nagsalita ang matandang tinulungan ko habang nagsasabi ng mga katagang gumulat sa mga ito. Sabay wika ng mga katagang. Raul iyo. Ang katapangan inilalagay iyan sa lugar at hindi pinang-aaraw-araw. Huwag ninyong iniestima ang kakayahan ng isang tao, lalo na't hindi nyo ito lubusang kilala. Mariing paliwanag ng matandang iyon. Matapos makapagsalita ng matandang iyon, bigla naman akong dinuro-duro ni Raul sa pagmumuka. Kasabay ang pagbabanta nito sa akin na pagbabayaran ko raw ang aking pagiging pakialamero at mapangas. Dahil sa pangyayaring iyon ay bagyang naantala ang pagpunta ko sa kapatid ng Tio Manuel. Mas inuna ko pa kasing ihatid sa kanilang pamamahay ang maglolo na pinagkatuwaan ng pangkat ni Raul kanina. Nang makarating ako sa pamamahay ng matandang iyon, bumungad naman sa akin ng isang lalaki na sa pakiwari ko ay anak ng matanda. Habang diretsahan ito nagtatanong sa amin ng mga bagay
kung ano ang nangyari at bakit puro putik ang damit ng matanda. Itay Jess, ano pong nangyari sa inyo? At bakit puro galos ang braso at tuhod nyo? At saka sino itong kasama ninyo? Diretsa ang tanong ng lalaking iyon. Kuhan, nadapa lang ako habang naglalakad kami ng anak mo pa uwi, Luis. At siya nga pala si Arceo, ang tumulong sa amin ng anak mo. Sa katunayan, Luis anak, taga rito din siya sa baryo doon nga lang sa kabilang purok. Magkasunod na paliwanag ni Mang Jess. Pare, salamat sa tulong mo sa aking ama at anak ko. Ang totoo niyan, iniiwasan at kinukutya talaga ang pamilya namin dito sa baryo. Hindi ko alam kung bakit ganun ang tingin ng mga tao sa amin. Pero taga-kapis talaga kami at napadpad lang kami sa lugar na ito. Magkasunod na paliwanag ni Luis. Ganoon ba? Ako man ay dayo lang din sa lugar na ito. Sa katunayan may kinasangkutan akong kaguluhan sa sindangan. May tinulungan kasi akong matanda roon nang sinasabi nila ay kuno-kunong aswang. Tugon kong paliwanag. Pero base sa nakita kong kislap ng mga mata ni Luis, alam ko sa aking sarili na hindi iyon naniniwala na nadapa ang kanyang ama. Kung kaya naman na magkakilanlang kami nito, bahagya na ako nagpaalam. Sa kadahilan ng dadaanan ko pa ang mga gulay sa isa kong tiyuhin. Habang binabagtas ko ang daan, napansin kong malapit na palang dumilim. Kung kaya naman pinaspasan ko pa ang aking paglalakad para maabutan ko ang aking tiyo Erning. Sa pagdating ko sa pamamahay nito, nakita kong nakapamewang ito na tila ba kanina pa inaasahan ng pagdating ko. Makalipas pa ang ilang minuto ay kagad naman ako humingi ng pasensya rito dahil masyado nang atrasado ang dating ko at medyo nangulubot na ang ibang gulay. Pasensya na po Tiyo Erning at masyadong naantala ang pagdating ko. Gawa po kasi nang may tinulungan akong maglolo na pinagkatuwaan ng mga tambay. Mariing kong paliwanag. Ganon ba iyo? Kanina pa kasi kita hinihintay. Akala ko kung napaano ka na. O siya, ito ang bayong may mga prutas din dyan at umuwi ka na. Mag-iingat ka rin sa daan. Mahinaw na paalala ni Tiyo Erning. Habang pabalik na ako sa bahay ni Tiyo Manuel, ni sa hinagap hindi ko akalain na aabangan pala ako ng grupo ni Raul. Maya-maya pa pagdating ko sa isang daan nakakaunti lang ang kubo. Walang kaabog-abog na sumlupot ang pangkat ng mga nakasagutan ko habang nagsasabi niyang, "Ano na binata? Kanina masyado kang mapapel at pinakikialaman mo ang mga bagay na wala namang kinalaman sa buhay mo." Pasigaw na bati ni Raul habang may hawak na kalibre ng barila. Dahil nasa alanganin akong lugar, batid ko sa aking sarili na dehado ako sa labanan. Lalo pa nga at may dalang armas ang mga ito. Kung kaya hinintay ko na lang kung ano ang gagawin ng mga iyon sa akin. Halos lahat ng klase ng mura ay sinabi ni Raul sa akin. Habang dinuduro-duro nito ang kanyang baril sa aking pagmumuka habang pinagsasasampal ako. Tila ba normal na lang din para rito ang kanyang ginagawang pang-api na labis naman nagbibigay kasiyahan sa kanyang mga kasama. Makalipas pa ang ilang minuto ay bigla naman akong hinampas ng baril ni Raul. Dahilan para pumutok ang ulo ko at manlabo ang aking paningin habang unti-unti akong sumusubasob sa lupa. Sa marahang pagpikit ng mga mata ko, naramdaman ko pa ang pagsipa nito sa akin. Pero pagkatapos nun, ay hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na pangyayari. Natagpuan ko na lang ang aking sarili sa bahay ng Tiyo Manuel. Ayon rito may napadaan daw na taga sa amin sa lugar kung saan ako nawalan ng malay. Habang may dugong umaagos sa ulo ko, dala marahil ng malakas na palo ng baril ni Raul. "Arceo, ano bang nangyari sa'yo? Nadaanan ka daw ni Manong Elias na duguan doon sa masukal na daan. Sabihin mo nga sa akin, may nakasagutan ka ba? Kung kaya atrasado ang pagbalik mo dito sa atin." Magkakasunod na tanong ni Tiyo Manuel. Nang sabihin ko rito kung sino ang may gawa ng sinapit ko, bigla namang napakamot sa ulo ang tiyuhin ko, na para bang takot na takot ito sa angkan ni Raul. Dagdag pa nito sa akin sa dinami-rami ng makakaengkwentro sa daan, ay bakit iyong pang-angkan na pumapatay ng mga tao. Pinatotohanan rin ito sa akin na 3 na ang pinatay ng ama ni Raul at masahol pa raw ito sa mga aswang. Dahil nagpapaputok ito ng baril
sa harapan ng pamamahay ng taong nakaalitan nila. Hindi naglaon na itapatan ko namang sinabi rito kung sa papaanong paraan nag-ugat ang galit sa akin ni Raul. Kung kaya naman biglang napailing si Tio Manuel nang marinig ang pangalan ni Jess at ang pamilya nito. Sinasabi ko na nga ba umiral na naman ang pagiging matulungin mo para sa mga matatanda. Ganyan din ang lolo mo sa tuhod noong nabubuhay pa. Itinataya ang sarili niyang buhay para sa ibang tao. Kaya hindi kita masisisi kung bakit ganyan ka ngayon. Pero sa pagkakataon na ito, Arceo, halang ang kaluluwa ng mga taong nakabangga mo at sigurado akong hindi ka nila tatantanan hanggat hindi ka nila nakikitang pinaglalamayan. Ang nangyari sa iyo ngayon ay bahagi lang ng kanilang babala na sila ang siga sa baryong ito. Magkakasunod na paliwanag ni Tio Manuel. Hindi naman naglaon ay nakarating kina Mang Jess at Luis ang sinapit ko sa pangkat ni Raul. Naagara namang ikinadismaya ng mga ito. Sa nakalipas na 5 araw habang paunti-unti naghihilom ang mga tinamo kong pinsala, naging maayos naman ang lahat. Isang umaga habang nagwawalis ako sa bakuran ni Tio Manuel, maaga naman ito nagpunta sa parang upang tignan ang mga itinanim kong gulay at punong kahoy. Makalipas lang ang ilang minuto ay bigla namang sumulpot si Mang Jess at ang dalawa nitong anak habang nagwiwika ng, "Magandang umaga sa iyo, Arceo. Maaari bang pumasok sa bakuran ninyo? Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa iyo, iho, at labis akong nalulungkot sa nangyari. Nang dahil sa kagustuhan mong makatulong sa amin ng apo ko, hindi ko inaasahan na malalagay sa peligro ang buhay mo. Ipinagtapat ko na rin sa dalawa kong anak ang nangyari noong nakaraang gabi. Gusto sana nilang gumanti sa angkan ni Raul, ngunit pinigilan ko ang mga ito. Hindi dahil sa natatakot ako sa kanila, kung hindi ayaw ko sana ng kaguluhan. Dahil ang gusto ko ay payapang buhay. Pero dahil sa ginawa nila sa iyo, kailangan ko na yatang bumalik sa dati kong buhay." Magkakasunod na paliwanag ni Mang Jess. "Hayaan na ho ninyo ang mga bagay na iyon, Mang Jess. Makakahanap rin ng katapat ang mayayabang na iyon. Ang importante ay buhay po tayo ngayon." Mariing kong tugon at paliwanag. "Arceo, iho, ang maliit na baga kapag hinayaan nating mahipa ng malakas na hangin, asahan mo lilikha ito ng nakakamatay na apoy. Kaya ngayon pa lang kailangan na itong patayin upang hindi na makapaminsala pa ng iba." Dagdag pang sambit ni Mang Jess. Matapos kong marinig ang sinabi nito, bigla naman akong tinapik sa balikat ni Luis habang nagpapasalamat sa pagtulong ko sa kanilang ama. Dagdag pa nito na noong gabing magpunta ako sa kanila, batid niya na sa kanyang sarili na pinagtatakpan lang ng kanyang ama sina Raul at ang mga kaibigan nito. Aminado rin ito sa kanyang sarili na noong gabing umalis ako ng kanilang pamamahay, gusto akong ihatid nito. Kaya lang pinigilan daw siya ng kanyang ama dahil umiiwas nga daw ito sa kaguluhan. Tapatan ding sinabi nito sa akin na hindi sila mga ordinaryong tao. At totoo rin ang haka-haka ng mga tao tungkol sa kanila na may dugo sila ng aswang. Sabi pa nito na kahit ganon ang estado ng kanilang pamumuhay, wala naman daw silang biniktima sa baryo. Sa katunayan, iniiwasan na rin nila ang kumain ng karne ng tao, ayon na rin sa utos ni Mang Jess. Simula daw kasi na magkapo ang kanyang ama, umiwas na ito sa lahat ng pwedeng kamulatan ng kanyang anak, gaya ng mga patayan, pagkain sa karne ng tao, at kung ano-ano pang immoral na ginagawa ng mga aswang. Tama ang mga narinig mo, Arceo. Gayon din ang sinasabi ng mga tao na aswang ang pamilya namin, kaya nila kami iniiwasan. Gayon pa man, hindi namin ipinapakita sa mga taga rito ang pagiging aswang namin. Dahil kami ang klase ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa na hindi nang aabuso ng mga inosenteng tao. Pero sa sigalot na kinasasangkutan mo ngayon dahil sa pagtulong mo sa aking ama, hayaan mong kami ang makatulong sa iyo bilang pagtanaw ng utang na loob." Magkakasunod na paliwanag ni Luis. Nang marinig ko ang saloobin ng mga ito, aminado ako sa aking sarili na tila umurong ang dila ko sa aking mga nalaman. Na ang matandang tinulungan ko pala ay isang mabalasik na aswang sa kapis na pinipilit magbagong buhay para sa kanyang pamilya. Kung kaya naman wala na akong pinagpilian, kung hindi ang sumang-ayon sa nais ng mga ito
na patayin ang angkan ni Raul. Makalipas pa ang ilang minuto nang paalis na ang mga mag-aama, bigla naman dumating si Tio Manuel habang nananatiling walang imik na nakatingin kina Mang Jess. Sa mahinahon at magalang na paalam ng mga ito, tumangulang naman ang Tio Manuel habang nakangiti. Habang papalayo ang pamilyang iyon, kalmado naman akong kinausap ng tiyo sa mahinahon na boses habang nagsasabi ng, "Hindi ba't si Mang Jess ang matandang tinulungan mo, Arceo, bago ka binugbog ng pangkat ni Raul? Alam mo bang may haka-haka ang mga tao dito sa baryo natin na aswang ang pamilyang iyon?" Magkasunod na paliwanag ni Tio Manuel. Matapos kong marinig ang mga sinabi ni Tio Manuel tungkol sa pamilya ni Mang Jess, mahinahon naman akong sumagot dito ng mga katagang gumulat sa wisyo nito. Kasabay ang pagsasabi ko rito ng, "Alam ko po yun, Tiyong, pero wala naman po silang inabusong tao dito sa baryo ninyo at hindi po lahat ng aswang ay likas na masama. Sabi nga ng itay noon sa akin, hindi bali nang may kapitbahay tayong aswang, huwag lang mamamatay tao at kawatan." Magkasunod kong paliwanag. Dahil sa aking mga sinabi, bigla namang napatango si Tio Manuel, sabay tapik sa aking balikat bilang tanda ng pagsang-ayon nito. Dagdag pa ng tiyuhin ko na may punto naman daw ang aking mga sinasabi. Dahil maging ang lolo ko raw sa tuhod, ay nanindigan noon na hindi lahat ng nasa panig ng kaliwa ay masama. Sa bawat gabi namang dumaraan, ay unti-unti na nagpaparamdam ang angkan nila Raul na walang habas na nagpapaputok ng baril sa harapan ng pamamahay ni Tio Manuel. Na tila ba kahit ang kapitan del baryo ay walang magawa sa mga ito. Lalo pa nga at usap-usapan sa baryo, nakaanak na mga ito ang kasalukuyang alkalde. Nalintikan na, Arceo. Siguradong gabi-gabi tayong tatakutin ng angkan ni Raul. Baka sa susunod bigla na lang tayong silaban rito ng buhay habang mahimbing na natutulog. Ang pamilya ng mga taong iyan masahol pa sa mga demonyo at sagad sa buto ang kasamaan. Lalo pa nga at kinukonsinti ito ng mga kamag-anak nilang politiko. Magkasunod na paliwanag ni Tio Manuel. Dahil naman sa pangyayaring iyon, mga kalakbay, inabisuhan ako ng tiyuhin kong makisulong muna kina Mang Jess kahit ilang araw lang. Alanganin rin kasi kung babalik ako ng sindangan, gayong hindi pa humuhupa ang kinasangkutan kong kaguluhan roon. Kung kaya namang kinumbinsi ko rin ang Tio Manuel na dalawa na kaming makisilong sa pamilya ng mga aswang. Sumang-ayon naman ito sa aking nais para na rin sa aming kaligtasan. Kaya pansamantala muna naming inabandona ang bahay nito. Sa pagbagtas namin ng daan patungo sa dulo ng baryo papunta kina Mang Jess, malayo pa lang ay nakatanaw na ito sa amin habang may bitbit kaming bayong na naglalaman ng mga damit. Sa tuluyan namin paglapit rito, walang kaabog-abog kong inilahad ang dahilan ng aming pagpunta roon. Nagsimula na pala ang panggugulo sa inyo ng mga demonyo. Pero huwag kayong matakot. Hanggat naririto kayo sa poder ko, walang sino man ang mananakit sa inyo. Pangako ko yan, Arceo. Itinaya mo ang buhay mo para sa akin at sa apo ko. Pues itataya ko rin ang buhay ng pamilya ko sa pagkakataong ito. Magkasunod na paliwanag ni Mang Jess. Dahil sa aking mga narinig, nakaramdam naman ako ng kapanatagan kahit papano. Habang naroroong kami ng Tio Manuel, inalis ko sa aking isipan na aswang ang mga kasama namin. Lalo pa nga at inaasikaso kami ni Luis at ang kapatid nito. Tiwala rin ako sa mga iyon na hindi nila kami yayang gawin. Sa bawat araw naman na dumaraan, pinagmamasdan ko ang kabuang itsura ng bahay ni Mang Jess. Napagtanto kong medyo sulok rin ang kinalalagyan nito. Yun bang bibihirang daanan ng mga tao ang lugar ng mga ito? Kaya naman inakala ko na hindi na kami matutunton roon ng angkan ni Raul, pero nagkamali ako. Sa kadahilan ng marami sa aming mga kababaryo ang tinakot na mga ito, upang sa gayoy ituro ng mga tao ang kinaroroonan namin ng Tio Manuel. Kaya naman inihanda ko na rin ang aking sarili sa kung ano man ang kahihinatnan ng buhay ko. Sa ibang banda nalulungkot rin ako sa kahihinatnan ng sigalot na pinasok ko. Gayong pati ang tiyuhin kong nananahimik ay nasungkot pa sa aking pagiging matulungin sa mga matatanda. Isang gabi noon habang nakikipagkwentuhan ako kay Luis, napansin namin ang isang pangkat na paparating. Dahil sa liwanag ng mga sulong tangan ng mga nilalang na iyon,
Kasabay nito ang mabilis na pintig ng puso ko at tila gustong kumalas ng wisyo ko sa aking katawan. Maya-maya pa ay bigla namang sumulpot si Mang Jess at inabisuhan ako nitong pumasok sa loob ng bahay. Kasabay ang paalala nito sa akin na kahit ano pa man ang marinig ko ay manatili lang daw kami sa loob ng bahay. Arceo, ano man ang mangyari, manatili lang kayo ng tiyuhin mo sa loob ng aking pamamahay. Kung ano man ang masisilayan at maririnig mo, ipangako mong hindi mo ito ipagsasabi kahit kanino. Mariing paalala ni Mang Jess. Dagdag pa nito na kung sakaling masawi sila ng kanyang mga anak, alagaan ko raw mabuti ang kanyang apo. At bilang pagsang-ayon sa mga sinabi nito, mahinahon naman akong tumango bago pumasok sa loob ng bahay. Sa pagdating ng mga taong iyon, tahimik naman akong nakasilip sa siwang ng bintana at nag-aabang sa mga susunod na kaganapan. Ilang sandali pa ay bigla kong nasilayan si Raul na may kasamang matanda habang may hawak na armas. Mga aswang, ilabas ninyo si Manuel at ang pamangkin niya. Sa dinami-rami ng taong tatalunin, anak ko pa talaga ang binangga ng binatang iyon. Pasigaw na tanong ng matandang lalaki. Gerardo, magunos dili ka, umawat lang si Arceo. Hindi pa ba sapat ang ginawa ng anak mo sa pagpatol sa akin at sa pambubugbog sa binatang iyon? Alam kong dayo lang kami sa lugar na ito. Pero hindi yan rason para pangibabawan ninyo kami at si Arceo. Nagdala ka pa talaga ng armas. Siguruhin mo lang natatamaan kami niyan. Baka mamaya bunganga lang ang matapang sa inyo dahil may hawak kayong mga baril. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Jess. Sa isang iglap naman ay biglang nagbago ang anyo ng mag-aama at sabay-sabay na naglaho sa dilim. Kung kaya naman walang pagdadalawang isip na kinilabit ng pangkat ni Gerardo ang dala nilang armas. Sa kasamaang palad ayaw pumutok ng mga ito na labis ko namang ikinagulat. Kasabay ang pagsasalita ng anak ni Luis ng mga kataga na gumulat sa aking wisyo sabay sabi ng, Kuya, kahit ano pang gawin ng mga salbahing iyon, hindi talaga puputok ang dala nilang armas dahil inusalan ito ni Lolo Jess. Wika ng anak ni Luis. Maya-maya pa ay narinig ko na lang ang mga daing at pagsusumamo ng pangkat ni Mang Gerardo na tila ba nagmamakaawa ang mga ito para sa kanilang mga buhay. Habang naririnig ko ang mga salitang aswang at demonyo. Makalipas pa ang 3 minuto, bumalik ang katahimikan sa labas ng pamamahay ni Mang Jess. Kung kaya naman muli akong napasilip sa siwang ng bintana at dito tumambad sa akin ang nagkalat na bangkay. Nakita ko rin ang isang nilalang nakausap nito na humpak ang pagmumuka at may mahabang binti at braso. Maya-maya pa nang pumasok ang mga ito sa loob ng bahay, ay nakabalik na ang mag-aama sa wangis ng isang ordinaryong tao. Alam kong nakita mo ang mga nangyari kanina, Arceo. Nagmula kami sa lahi ng mga aswang na asbo. Yung nilalang nakausap ko kanina, mga uri sila ng mga aswang na kung tawagin ay balbal. Sa kahit ano pa mang labanan palaging nakaantabay ang mga ito. Sa madaling salita, tagalinis sila ng bangkay ng mga namamatay sa isang sagupaan. Marahil ay ito na rin ang huling gabi na masisilayan natin ng isa't isa, Arceo. Kaya ingatan mo mabuti ang sarili mo at ipagpatuloy mo ang pagiging matulungin sa iyong kapwa. Tandaan mo, iyo, ang pagiging aswang namin ay hindi nasusukat sa aming itsura, kundi nasa nilalaman ng aming puso. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Jess. Matapos naman ang insidenteng iyon, ang lahat ng dalang armas nila Mang Gerardo ay ibinaon ni Luis sa ilalim ng kanilang silong. Sa pagsapit naman ng bukang liwayway, bumalik na kami ni Tio Manuel sa kanyang pamamahay. Maging ito man noong gabi ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Sa buong buhay niya kasi ngayon lang siya nakakita ng totoong wangis ng aswang. Pero alam niyo ba, makalipas lang ang 10 araw, nakabalik na rin ako ng sindangan sa piling ng aking mga magulang. Kaya naman kahit ilang taon pa ang lumipas, ay hindi ko makakalimutan ang nangyari sa akin sa kabasalan. Lalong-lalo na ang tulong ng mga aswang na kumupkup sa akin at nagsalba sa buhay ko laban sa mga abusadong tao sa lipunan. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong mga kalakbay. Maraming salamat.